Samantala, ang Pilipinas po ay sagana sa agrikultura. Isa ito sa pangunahing hanap buhay ng ating mga kababayan sa Kanay. Sa loob po ng 2 linggo, hatid sa atin ang aming kasamang si Jules Giang ang tanong at sagot na kanyang nakalap sa Lipa, Batangas. Hinggil naman po ito sa estado ng kanilang gulayan. Narito pong tanong ni Boss, sagot ko. Ayon sa datos ng World Bank, 47 ang total workforce ng Pilipinas ay nagmumula sa agrikultura. 12% naman ang kontribusyon nito sa Gross Domestic Product o GDP ng bansa sa taong 2013. Kaya naman nagtungo kami sa Lipa, Batangas upang alamin ng mga gulayan at mga magsasaka doon. Nakilala namin si Olimpio Salceda. Siya ay isang farmer leader sa ngayon. Pero binalikan niya muna ang naging hamon na hinarap niya bilang isang magsasaka. Kakadating ko dito sa Lumbang, palibase bago, walang hanap buhay. Hindi alam ang patungo. Ay di yung aking hanap buhay na simula ng bata, yun ang aking gagawin muna rito bilang isang manggugupit, barbero. Napagkasa niya naman ang kanyang kita noon dahil mura pa ang mga bilihin. Mura pa. Pag nakabili sa kilong bigas, ay ayos na. Ang pang-ulam, ay hindi problema sa bukid. Dahil dito sa bukid, nanadatnan ko, pwede kang manghingi ng gulay sa kapitbahay. At kung masipag-sipag ka, edi magtanim ka rin sa paligid ng bahay na tirahan mo. Bagamat napakahirap ang kanyang simulain, nakitaan niya pa rin ang kinabukasan ng kanyang pagtatanim. Dahil ako'y mahilig sa pagtatanim, dahil sa probinsya, sa preso na pinanggalingan ko, kami ay ang tatay ko'y magsasaka rin. Kaya lang, hindi umaasa ito. Dahil namumursintuhan lang, eh pambayad utang lang ang nangyayari. Kaya ngayon, kung ako'y bibigyan ng pagkakataon na Panginoon na makapaghalaman uli, eh di pipilitin ko na umangat ang aking sarili sa larangan ng pagtatanim dahil yun na pinamulat ng aking magulang. Tanging mga tradisyonal lamang na gulay ang mga itinatanim at hindi natututukan ang kalidad ng mga gulay. Hindi rin pala tiyak kung may mapagbebentahan ng mga gulay na maaani. Hindi mo naman alam kung saan ka magbebenta. Walang market. Magtanim ka ng marami. Ayun, pag nakita na kapitbahay, palibasa ay uso dito sa probinsya ang bigayan, ay di hingin lang sa iyo na kapitbahay mo. Ay ang gusto ko naman mangyari, yung makapagtanim ako kahit kaunti na may mapapagbentahan, may magandang resulta ng aking paghihirap sa maghapon. Isa pang problema na kinakaharap niya noon ay hindi sapat ang kapital niya upang gawing matibay at pangmatagalan ng kanyang gulayan. Pangarapin ko maghalaman ay wala akong mahirap ang pampuhunan sa ngayon. Dahil ang hanap buhay ko bilang barbero ay tukod lang sa pangkain ng akin. Dahil hindi pa sapat ang kaalaman niya noon sa pagtatanim at pagbebenta ng gulay, talamak din pala ang manipulasyon sa pagpipresyo ng iba't ibang traders. Palibasa, may kababaang loob ang mga taga-barangay, kaunting bola traders na, bulero, mga yan. Pinag-aaralan na nila, kung napapag-aaralan ng trader, kung magkano sa tantuya nila makakuha ang paninda. Tulad din ang kinakaharap ng iba't ibang sektor, hindi rin nakalagpas si Olimpio sa mga natural na sakuna na sumira sa kanyang mga pananim. Ang produkto ay ang tanim isira ng bagyo. Kailangan sa kaurasan ng bagyo, mamimitas ka na ang inaakala mo maibenta mo. Dahil pag nakaraan na isang araw mula, hindi na mabibili sa palengke. Wala ka na ang pagbabawalan ng iyong puhunan. Hindi naman asa si Olimpio, kaya siya ay nagpursige. Inikot niya pa nga kami sa kanyang tahanan kung saan siya nagsimula magtanim. Dito, ipinakita niya ang isang miracle fruit. Na nakakain ka nito, anumang uri ng prutas na napaka-asim ay isa ng miracle na yun. Magiging napakatamis naman. Anong tawag dito kaya? Miracle fruit. At sinubukan ko rin ito. Tapos kumain ka na kalamansi.
yan, pumitas ka ng mga... Miracle ah. Extra miracle game potato. Oh, mga kalamansi, hindi namin ito. Tamis. Oh, gamis sa kalamansi. Mas matamis pa sa orange. Tamis talaga. Tamis. Parang kalamansi juice na matamis. Oh, Rio. Okay, di pa rin ka. Inyong kainin. Inyong kumain na kalamansi. Ayan na, ano na, aliw sa taong nalulungkot. Kung kayo wala kita sa mga Japon, Ayan. kinuha ka na lang yan at makakatanggap ka na ng biyaya ng Panginoon. Yun. Sarap. No market capital, manipulation of prices by traders at lack of disaster preparedness. Ito ang mga pangunahing hinaing ni Olimpio Salceda noong siya'y nagsisimula pa lamang bilang isang magsasaka sa Lipa, Batangas. Sa mga susunod na araw ay malalaman natin kung paano nakabangon si Olimpio at ang kapwa niya mga magsasaka sa Lipa. Lahat ng mga tanong ni Olimpio ay sasagutin ng kumikitang sakahan project ng National Livelihood Development Corporation o NLDC, katuwang ang TUI Community MPC o TCMPC at ng lokal na pamahalaan ng Lipa. Mula mismo sa Lipa, Batangas, para sa tanong ni Boss Sagot Ko, ako si Jules Giang ng Telebisyon ng Bayan.